Tayo po naman ay dadako na po sa napakahalagang bahagi po natin po malagawain ng pakikinig ng salita ng Diyos. Ito po dadalhin po sa atin, ating beloved ordained preacher, Brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, purihin po ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. God bless you sa ating beloved MC, beloved Brother Greg Mascareña. At ang pinakamataas sa pagsamba, pinakamataas sa pagpupuri, pagluwala at pagdakila, ay para sa ating Diyos na ating pinaglilingkuran. At nagpapabot po akong dobleng paggalang sa ating beloved and honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, sa mga apo at mga manugang ng ating beloved pastor. At patuloy po nating inaalala ang mga hindi malilimutang aral ng ating beloved assistant pastor Dina C. Almeida. Sa lahat po ng ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatiran natin sa Metro Manila, dito po sa buong Olonga po, mga kapatiran sa Bulacan, sa Cavite, lahat po na naabot po ng ating pumbanal na gawain, maging sa ibayong dagat, mga kapatiran natin sa iba't ibang panig ng mundo, na nandiyan po kayo, maminamal maligayang panonood, at magandang umaga, magandang gabi sa inyong lugar, at minsan pa tayo po'y manalangin, upang maunawaan natin ang mga banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin muna, mga minamahal. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos ng mga Pangirihan sa lahat. Minsan pa malapang kami po humingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian, sa lahat ng aming pagsalangsang, malapang na patawarin mo po kami. Linisin mo po ang aming mga puso, gawin mo po kami karapat-dapat, magdala na yung banal at sagradong salita, sa ganang amin wala po kami magagawa. Hipuin mo po lahat ng mga nanonood na umaasa ng dakilang kapangyarihan, malapang noon, lalo na po sa mga may sakit, may mga karamdaman. Bigyan mo ng pananampalataya lahat ng mga nanonood. Abutin mo po maging ang mga nasa malalayong lugar sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan, Panginoon. Sila po ay matanggap nila ang pagpapala, lalo tigit ang espiritual na pagpapala. At amin sinasaway lahat ng gawa ng kalaban. Demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind the power of darkness in Jesus' name. Hallelujah. Amen and amen. Purin po ang ating pinakamamala pa naman, minamal kain libuksan natin ang ating mga pambungad na talata. Dito sa unang Korinto, talatang 12 hanggang 13, kaindi, pakibasa po natin. Dito po sa unang Korinto, kabanata 10, talatay 12 at 13. Kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. 13. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi iyaong matitiis ng tao. Datapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Amen. Maminamal ang ating pong paksa ay pamamagatan po natin how to remain stand. Paano tayo mananatiling nakatayo, mga minamahal. Alam nyo, bakit po binanggit dito sa mga talata na kaya't ang mga nag-aakalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. Kasi marami po mga mananampalataya, maminamahal na ganun, na akala nila nananatili silang nakatayo, pero dumarating ang pagkakataon, pagkatapos nilang gumaling, pagkatapos nilang pagpalain, pagkatapos nila maminamahal na nagkaroon ng masayang buhay sa paglilingkod sa Diyos, sila po ay nabuhal. Ibig sabihin, nabuhal lang kalang pananampalataya, nawala sa paglilingkod sa Diyos. Merong mga tumalikod, merong lumipat sa ibang pananampalataya, at meron naman maminamal na tuluyang nagbalik sa kasalanan. Kaya nga, hindi imposible maminamal na makamtan po nating nakatayo tayo o nanatiling nakatayo tayo, dahil pinangako naman ng malapang na kung may dumating na pagsubok sa atin, anumang mga tukso, anumang mga pagsubok na darating sa buhay natin, ipinangako naman ng Diyos. Ipinangako naman ng ating malapang nun dito sa verse 13 na sa kalakip ng mga pagsubok ay gagawin naman ng Diyos ang paraan upang tayo'y magtagumpay. Sabi, paraan ng pag-ilag upang ito'y ating matiis. Hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kaya, kundi siya rin po ang gagawa ng paraan, maminamal, upang ito'y ating mapagtagumpayan. Pero maminamahal, may mga mananampalataya na talagang umaasa kasi sa kanilang sariling kakayanan. Kung mababasa po natin, maminamal, ang unang Korinto, kapitulo 10, talatang 5 hanggang 11, maminamahal, ito po ay patungkol po sa mga Israelita. Ito mga Israelita, mga minamahal, katulad po natin mga mananampalataya. Sila po ang mga tinatawag na the Church of the Wilderness.
Sila po ay 3 milyon na naglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal, sa wilderness. Mula sa Egypto, pinalaya sila ng mahal na Panginoon mula sa pag-aalipin ng Egyptian. At sila po'y dinala ng Diyos, mga minamahal, at ipinangako na dadalhin sila sa lupaing pangako, na doon na hindi na sila maghihirap, hindi na sila magiging alipin, kundi sila'y magiging isang matagumpay na bansa. Pagkatapos nila, mga minamahal, na nakaranas ng mga tagumpay, nahati po yung dagat, naranasan nila, mga minamahal, na ang Diyos ay humarang sa pamagitan po ng apoy, kaya hindi sila na lusob ng mga kalaban ng mga Egyptian. At pagkatapos noon, sa gitna ng mga paglalakbay nila sa ilang, nandoon lagi pumapatnubay ang mahal na Panginoon. Ang Diyos ay gumagabay sa kanila sa pamagitan ng bulang apoy sa gabi, at siya po ay nagiging lilim, mga minamahal, sa pamagitan ng tinatawag na glory clouds sa araw, para hindi sila makaranas ng matinding init. At ang himala pa ng mahal na Panginoon, binibigyan sila ng pagkain ng Diyos sa takdang araw o takdang oras. Nagpapababa siya ng manna from heaven, at yung mga pugo, pinapakain sila ng mahal na Panginoon. At ang kalang damit, hindi po lumiliit. Habang lumalaki ang kanilang mga katawan, lumalaki rin yung kanilang damit, pati yung kanilang mga sandalyas, yung kanilang mga kasuotang sapin sa paa, sumasabay na lumalaki habang lumalaki ang kanilang mga paa. Napakarami nilang mga tagumpay, napakarami nilang naranasang himala. Pero ang nakalulungkot po dito, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, sila po ay nangabuwal sa ilang. Kung babasahin po natin ang unang Korinto, Kapitulo 10, talatang 5 hanggang 11, mga minamahal, hindi po silang nanatiling nakatayo. Dalawa lang po ang nakatayo. Dalawa lamang po sa mga lumabas sa Egypto, mga minamahal, ang nakatayong nakarating sa Kanaan. Pero lahat po, mga minamahal, ng mga kasabay nila na naglalakbay, kasabay ni Caleb at ni Joshua, mga minamahal, ito po'y lahat ng nangabuwal maliban sa mga kabataan na 20 years old pababa. Yun po ang nakasama nila sa Kanaan. At yung pong 21 years old pataas, ito po ay namatay sa ilang. Yung mga nakasama nilang na nakarating doon sa Kanaan, na kung tawagin, ay ito po yung mga ipinanganak na lamang doon sa ilang. Pero lahat po, mga minamahal, sabi nga 3 million, mga minamahal, ang nakarating lang ay 2 tao. Yan po. Kung mababasa po natin dito sa banal na kasulatan, bakit mga minamahal nangyari sa kanila ito, basahin po natin ang 1 Corinthians chapter 10 verse 5 up to 11. Dito po sa unang Korinto, kabanatay 10, talatay 5 hanggang 11. Bagamat ang karamihan sa kanila ay hindi nakalugod sa Diyos, sapagkat sila ibinuwal sa ilang. Ang mga bagay na ito ngay parang naging mga halimbawa sa atin upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama na gaya naman nila na nagsipagnasa. Huwag din naman kayong huwag kayong magpagsamba sa mga Diyos-Diyusan gaya niyaong ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, naupo ang bayan upang magsikain at magsiinom at nagsitindig upang magsipagsayaw. Huwag din naman tayong makiapid na gaya ng ilan sa kanila na nangakiapid, at ang nangabuwal sa isang araw ay 23,000. Huwag din naman nating tuksohin ang Panginoon na gaya ng pagtukso ng ilan sa kanila at nangapahamak sa pamagitan ng mga ahas. Huwag din naman kayong mga bulong-bulungan na gaya ng ilan sa kanila na nangagbubulungan at nangapahamak sa pamagitan ng mga mangwawasak. 11. Ang mga bagay na ito ngay nangyari sa kanila na pinakalimbawa at pawang nasusulat sa pagpapaalala sa atin ng mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Amen. Yan po, maminamalang sabi ng banal na kasulatan. Pagkatapos na magtamo ng tagumpay, ito pong mga Israelita, mula sa kanilang kalaban ng mga Egyptian, mga minamahal, sila po yung nagdiwang, sila po yung nagsaya. Hindi nila alam, mga minamahal, na ang kalaban nila, ang kalaban ng mananampalataya, hindi lamang po ang Egyptian, hindi lamang ang Egypto. Sa panahon natin ngayon, ang Egypto, simbolo po ng sanlibutan. Simbolo ng sanlibutan ng Egypto. At ang pangalawang kalaban natin ay si Satanas. At ang pangatlong kalaban natin ang ating sarili. Pagkatapos lang mapagtagumpayan
Egyptian na simbolo ng sanlibutan, akala nila tapos na yung laban. Kaya nagdiwang sila, maminamahal, at ang sabi ng banal na kasulatan, ito po ay naging pawang halimbawa sa atin sapagkat mga minamahal ang ating paglilingkod sa Diyos, ang ating pakikipagbaka, tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy ang ating pakikipagbaka. Hindi pagkatapos natin magtagumpay sa isang laban, magpapahinga na tayo at magdiriwang na tayo katulad ng ginawa nito ng mga unang mananampalataya. Sabi sila hindi nakalugod sa Diyos sapagkat sila ibinuwal sa ilang. Sapagkat unang-unang kalang kasalanan ay nagsipagnasa ng mga bagay na masasama. At pangalawang dahilan kung bakit sila po maminamahal ay nabuwal, sabi rito, sila po ay nagsikain, nagsiinom, nagsitindig upang magsisayaw. Ibig sabihin, mga minamahal talagang nag-celebrate sila. Nag-inuman sila, maminamahal, nagsiinom, sabi nagsikain, nagpiesta sila, at nagsitindig at nagsipagsayaw. At ang sabi pa rito, sila ay nakiapid. Nung nalasing na sila, maminamahal, talagang nagpalitan na sila ng kanilang asawa. Sabi nakiapid, ang iba sabi rito, maminamahal, ay nabuwal sa kanila ay 23,000. At ang sabi pa, ang iba po sa kanila, maminamahal, ay napahamak sa pamagitan ng ahas. Yan ang kanilang mga kasalanan. At sabi rito, ang iba po ay nagbulong-bulungan. Kaya napahamak sila sa pamagitan ng mga mangwawasak. Kaya nga sabi ng verse 11, maminamahal, 1 Corinthians 10:11, ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalala sa atin ng mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Kaya nga ito po'y paalala sa atin, ito yung pinakahalimbawa. Sabi, ikaw na nag-aakalang nakatayo, mag-ingat ka, baka ikaw ay mabuhal. Kasi ganun sila, nagkumpiyansa sila. Komportable na sila, akala nila tapos na yung laban. Akala nila nagtagumpay na sila, hindi nila alam, kalaban pa nila, may natitira pa silang kalaban. Unang-una sa Satanas at ang kalang sarili. Yung kalang sarili, hindi nila napigilan sa pag-iinom ng alak, sa pagkalayaw, yung kalayawan ng sanlibutan, sabi nagsitindig, tumayo at sumayaw, nag-inuman, at sabi nakiapid. Nung nalasing na sila, nagpalitan na sila ng kanilang mga partner, kaya nagalit ang Diyos. 23,000 ang pinatay sa isang araw na minamahal. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan dito po, how to keep we stand. Paano tayo mananatiling nakatayo? Paano? Ano ang paraan para hindi po tayo magaya katulad nila? Ito po yung nakasulat po sa Colossians, chapter 2, verse 6 up to 9. Mga minamahal, para tayo po ay magtagumpay, para tayo manatiling nakatayo habang naghihintay sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, hindi tayo maging biktima ng kalaban ng Diyos. Mga minamahal, basahin po natin ito at hihimay-himayin po natin ang Colossians 2, verse 6 up to 9. Dito po sa Kolosas, Kabanatay 2, talatay 6 hanggang 9, kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya, na nangang-uugat at nakakatayo sa Kanya, at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo, na sumasagana sa pagpapasalamat. Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamagitan ng Kanyang filosofiya at walang kabuluhang pandaraya, ayon sa saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng salibutan, at di ayon kay Kristo. 9, sapagkat sa Kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos, pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Amen. Verse 10. Sa verse 10, at sa Kanya kayo'y napuspos na siyang Pangulo ng lahat ng mga pamunuan at kapangyarihan. Amen. Yan po, maminamahal. Himay-himayin po natin, maminamahal. How to keep we stand. Sa pamagitan ng talatang ito, malalaman po natin paano tayo mananatiling nakatayo. Unang-una sabi, learn to live in union with Christ. Mga minamahal, dapat matutunan natin na mamuhay, na nananatili, maminamahal, na nakikipag-ugnay sa ating mahal na Panginoon. Paano tayo mananatili nakipag-ugnay sa mahal na Panginoon? Sabi rito, kung paano niyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, magsilakad tayong gayon sa Kanya. Dapat tayo pong mga mananampalataya, kung paano natin tinanggap si Kristo bilang sariling tagapagligtas, dapat lumalakad tayong gayon sa Kanya. Paano lumakad ang ating mahal na Panginoon? Maminamahal, lumakad siya sa kapakumbabaan. Humility, yung kapakumbabaan, sabi, bagamat siya ay Diyos, hinubad niya ang Kanyang pagka-Diyos. At sabi, mga minamahal, namuhay siya, naging masunurin. Sabi siya ay nagpakamasunurin.
nagpakamasunurin hanggang kamatayan sa krus. Dapat tayo rin mga mananampalataya maging masunurin po tayo. Huwag tayong maging rebellious. Huwag tayong magrebelde, lalo na sa mga namumuno sa atin. Ha? Hindi porket minamahal nananatili kang nakatayo, pero nahiwalay ka sa mahal na Panginoon, nahiwalay ka sa tunay na gawain, iniisip mong nakatayo ka. Mga minamahal, pag nawala ka sa gawain ito, yan po ang tanda ng iyong pagbuwal. Yan ang tanda ng iyong pagbagsak. Hindi nangangahulugan na nakatayo ka pa, maminamal, hindi ka pa nagkakasakit, hindi ka pa namamatay, o hindi pa dumarating yung parusa ng Diyos. Akala mo nakatayo ka pa. Darating ang araw, maminamal, bigla kang mabubuwal. Kaya sabi ng Banal na Kasulatan, learn to live in union with Christ. Sabi ng Banal na Kasulatan, kung kayo mananatili sa akin, ako'y mananatili sa inyo. Sapagat kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. John 15, verse 4 up to 7. At kung kayo mananatili sa akin, at ang salita ko'y mananatili sa inyo, ano man ang hilingin nyo ay ibibigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Yan po ang paraan. Learn to live in union with Christ. Basahin natin ang John 15, verse 4 up to 7. Kindly. Dito po sa Juan, Kabanatay 15, talatay 4 hanggang 7. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na din makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga ihagis sa apoy at mga susunog. 7. Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Amen. Yan po maminamal ang ibig sabihin ng pananatili. Learn to live in union with Christ. Manatili tayo sa mahal na Panginoon, mabuhay tayong maminamal na nakaugnay pa rin sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng Banal na Kasulatan, kung kayo'y walay sa akin, wala kayong magagawa. Sabi rito, kung sino mang manatili sa akin, kung sino mang ang hindi mananatili sa akin, siya'y matatapong katulad ng sanga, matutuyo at mga titipunin at ihahagis sa apoy at sila'y masusunog. Yan po'y nasa John 15:6. Kaya nga, ito po ang pinakaparaan, maminamahal. Hindi po mananatiling kasama mo ang Diyos kapag hindi ka nananatili sa Kanyang salita. Ang pananatili, maminamahal sa presensya ng Diyos, yung nananatili ka sa Kanyang salita. Sabi ng verse 7, John 15:7, kung kayo mananatili sa akin, ang mga salita ko ay mananatili sa inyo, hingiin nyo ano man ang inyong ibigin at gagawin ko sa inyo. Ibig sabihin, ang pananatili sa mahal na Panginoon Kristo, yung pananatili sa Kanyang salita. Pag hindi tayo maminamal nanatili sa banal na gawain na ito at sa nanatili na sumusunod maminamal sa aral ng ating mahal na Panginoon sa ministeryong ito, hindi na po tayo nanatili sa Kanya. Sabi nga ng Amos, Kapitulo 3, talatang 3, hindi pwedeng magsama yung hindi magkasundo. Paano magsasama yung dalawang hindi magkasundo? Sabi rito sa Amos, Kapitulo 3, talatang 3, kaya hindi basahin po natin. Dito po sa Amos, Kabanatay 3, talatay 3. Makalalakad baga ang dalawa na magkasama, liban na sila'y magkasundo. Amen.